Isang napaka-intense yet napaka-controversial ng laban sa pagitan ng Creamline at Petrogas sa 2024 Premier Volleyball League All-Filipino Conference Round Robin Semifinals. Pero ano nga ba ang nangyari at pati si Sabete ay napasugod na rin sa referee? Nadaya nga ba ang Petrogas? Ano sa tingin niyo? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at paki-spike na rin sa bell button para laging updated sa mga volleyball ganap. Ang Creamline ay pumasok sa labang ito na uhaw sa panalo. Matapos ang mahirap na pagkatalo nila sa Choco Mucho, talaga namang nagpakita sila ng lakas sa loob ng 4-setter match sa score na 27-25, 23-25, 27-25 at 26-24 at mangiyak-iyak pa si Gemma Galanza sa kanilang pagkapanalo sa mahigpit na laban nila kontra sa Petrogas. At nakapagtala ito ng 23 points including 20 attacks, 2 blocks and 1 service ace with 16 excellent digs and 14 excellent reception. Dahilan upang hiranging player of the game. Pero ang larong ito ay hindi naging madali at puno ng kontrobersiya. Sa umpisa ng laban, mukhang nakinig si Coach Sherwin sa mga netizen dahil ginamit na nito si Sato as starting 6. At nakabalik naman agad si Tots Carlos sa Pilipinas sa eksaktong 1:00 ng umaga at hindi na ito nakapag-training at diretsyon na sa bakbakan. Pero sa first set and second set, git-gitan na ang laban ng dalawang kupunan. Kaya sa third set, bigay todo na ang dalawang kupunan at dahil sa tensyon, napapunas na naman itong si Coach Koji kay Sabete upang pakalmahin ito. Alam naman natin na attacking team talaga ang Creamline, kaya todo ang pagpigil ng Petrogas sa bawat atake. At sa puntong ito, Tots at Broke showdown na ang labanan. Pero nang maitabla ito sa 24-all dahil sa isang overreach violation, dito na nag-umpisang magkaroon ng komosyon. Dahil ang nirereklamo ng Petrogas ay ang pagtawag ng overreach kay MJ Phillips, pero dahil wala namang challenge na overreach kaya nag-net touch challenge ang coaching staff ng Petrogas. At di ito nagtagumpay, pero di pa rin ito na-address ang talagang nirereklamo ni MJ Phillips at ng Petrogas. At ang nakakalungkot pa dito ay wala na silang challenge na natitira kaya napaka-crucial ng mga kaganapan dito. Pero bumawi naman agad si MJ sa isang firepower niyang quick attack. Pero di pa rin natapos ang lahat doon dahil isa na namang kontrobersiya dahil sa isang outside ball ni Valdez. Pero bago pa man tumawag ang referee ay nagsenyas na itong si Valdez ng isang block touch at ang unang tawag talaga ng unang referee ni si Bobby Celso ay isang outside ball. Kaso, nag-iba ito ng tumawag ng block touch ang line judge. At pinanigan ito ni Bobby Celso dahil pwede naman talaga siyang bumase sa ibang mga referee na nakakita dito. Kaya nang Aiza, todo sa pagdepensa na walang block touch na nangyari at kinukumbinsi pa nito si Valdez sa totoong nangyari. Pero wala na rin itong magawa dahil wala na silang natitirang challenge. Dito na nag-umpisa ang komosyon at malakas na hiyawan ng lahat. Talagang nasakto ang lahat sa di magandang sitwasyon sa Petrogas. At sa puntong ito, nasa Creamline na ang set point. Pero dahil sa delayed attention ay na-overcook naman ito ni Nang Aiza sa isang cross-court attack. Dahilan upang masungkit ng Creamline ang napaka-kontrobersiya na third set sa score na 25-27. Sa fourth set, di pa rin matatawaran ang tindi ng bakbakan. Bagamat nangunguna ang Petrogas sa score na 3 points lead, pero dahil sa sunod-sunod na error ng Petrogas kaya nagtabla ito sa 24-all. Dito na naman nag-umpisang magkaroon ng tensyon. Sa puntong ito, pigil hininga na ang lahat dahil sa maaaring mangyari. At muntikan pang gawaran ng isang red card ang mga gasmate dahil sa isa pang pagkaantala sa laro. At pag nagawaran sila ng red card, tuluyan ng mapunta sa Creamline ang puntos. Buti na lamang at napakiusapan ni Remy Palma ang team captain ng Petrogas Angels. Kaya Gemma Galanza di na nag-aksaya ng oras at nasungkit sa Petrogas ang match point sa isang down the line at tinapos sa isang sharp cross-court attack dahilan upang makuha ang kanilang unang panalo sa semis. Sa mahalagang panalo na ito, ang Creamline ay nakatuon na sa kanilang susunod na laban kontra sa Cheritigo. Ito ay magiging isang kapanapanabik na paligsahan sa linggo, alas 4 ng hapon na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Siguraduhin ilagay sa inyong kalendaryo at suportahan ng bakbakan sa semifinals. Habang ang mga Angels ay naghahangad na makabawi sa kanilang susunod na laban kontra sa Choco Mucho sa alas 6 ng gabi. Pero anong masasabi nyo sa kontrobersiyang kinakaharap ng mga referee ngayon?
Talagang tinuligsa ang mga referee lalo na si Bobby Celso dahil sa kanyang mga desisyon sa crucial part ng laban. At di talaga makapaniwala ang lahat sa nangyari. Ano sa tingin mo? So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching. I love you. Okay. Ano gagawin, Pindot? Alam mo, Yes. she's a Are you sure? Yeah. Wala nang tindagan ako. Oy, too hot. Nagkakalokohan na tayo. She's giving her friends a room here in our hotel. And there's a big ref, 2 doors, and the first floor and the second